Isa ang reforma sa pagbubuwis sa mga inaasahang ipapanukala ng Administrasyong Duterte sa pagbubukas ng 17th Congress sa susunod na linggo. Kabilang sa mga panukala ang pagtataas sa personal income bracket na bubuwisan at pagbaba ng corporate tax para makaakit ng mas maraming investor. May report si Maki Pulido. Marami sa atin umaharay pag nakita sa payslip ang buwis na kinakaltas kada payday. Kulang na lang kwentahin kung saan pa sana pwedeng gastusin ang nakaltas sa sweldo. Noong nakaraang buwan, inihayag ng economic team ni Pangulong Duterte ang pagsusulong ng progressive tax reform. Mas epektibong pangungulekta ng buwis at pag-adjust ng tax rate sa inflation rate. Kung tutuparin ng mga ito, pwedeng tumaas ang personal income bracket na bubuwisan para tumaas ang take-home pay ng mga empleyado. The income tax bracket is so outdated. This was put in place in 1987 and until now it has not been adjusted. The 500,000 before is no longer the same amount of 500 of money that you have today. Sa ngayon, nasa pinakamataas na income bracket ang may 500,000 pesos and up na taxable annual income o yung mga kumikita ng di bababa sa 40,000 pesos kada buwan. Ang buwis na babayaran nila ay 125,000 pesos plus 32% ng halagang sumobra sa 500,000 pesos. Ang panukala ng Tax Management Association of the Philippines, ang 500,000 bubuwisan ng 20,000 fixed tax. Para sa TMAP, dapat 2.5 million, hindi 500,000 ang pinakamataas na income bracket. Ang kumikita ng 25,000 kada buwan o 300,000 kada taon, hindi na raw dapat buwisan. They said that if you live in Metro Manila, you need to have at least an income of around 25,000 to be able to survive. And we said probably that's the amount that you should not be taxed because effectively that's just your living expenses. Ang gusto naman ng mga malalaking korporasyon, ibaba ang corporate tax mula 30% hanggang 20% para makaakit daw ang Pilipinas ng mga foreign investor. Pero nababahala dito ang grupong Freedom from Debt Coalition. Pero ang corporations, the big question is, are they paying their fair share? We don't even know if they're paying yung tamang tax, no? So dapat siguro i-review. Hindi nakalusot sa Aquino administration ng tax reform bill dahil tinatayang 30 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno. Pero ayon sa TMAP, mababawi naman ito sa ibang paraan. Improve compliance, raise the collection of from our VAT system, and hopefully that way the total amount that you can get from all these efforts would easily offset what you will lose in terms of the reduction from the withholding tax from the income tax rates. Sa pagbubukas ng 17th Congress nitong Hulyo, isa sa inaasahan ay ang pagpanukala ng Administrasyong Duterte ng isang Tax Reform Act. Maki Pulido, GMA News.